Good day mga ka-Sigler. So ito na naman po muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. Muli salamat po sa mga subscriber natin. At sa pagkakataon ito gagawa po ulit tayo ng video regarding sa ating mga dirt bikes. So ito yung ating MMC dirt bike. At saka ito yung ating KRY. So ngayon ang gagawin natin, maggagawa tayo ng modification para sa ating MMC. And ang gagawin natin is mag-adjust tayo ng foot peg. So, pakita ko sa inyo yung foot peg. Kung papansin niyo, yung foot peg ng MMC is parang sobrang adjust. Tapos medyo may pagkamababa. No? So, unlike sa mga dirt bikes talaga, usually ito na medyo halos nandito yan. Okay, so nandito siya. Tapos kung papansin niyo, yung gap ng foot peg at saka yung shifter natin, napakaliit, napakaikse. So kahit naiangat natin to rito, mahirap pa rin magkambyo. Tsaka parang pag tumayo ka, ang weight halos ng katawan mo nandito sa pinaka-forward. So maganda sana kung centered yung ating weight, nandito siya. Kasi ito yung pinaka-center niyan. Ito pinaglalagyan ng ating swing arm hub. Ito yung pinaka-center niyan. So, ang iniisip ko, adjust natin yung foot peg natin. Lalagay natin dito. Okay. Tapos, meron namang maliit na gear shifter na nabibili. So, adjust natin yan. So, pakita ko sa'yo. Then, kung ikukumpara natin to sa ibang brand. Actually, ito kasing kung papansin ninyo, halos kamukha to ng kung papansin ninyo itsura ng MMC. Halos kamukha siya ng Kayo T4, Kayo T2. Halos pares sila ng itsura. So pinagkaiba lang talaga nila yung, ito syempre yung natin, yung inverted shock natin, tapos yung itsura ng casing, yung flarings nila. Yung flarings nila, parang kamukha ng sa CRF 250. Gantong-ganto rin halos yung design niya sa CRF. Ito may ganito, tapos ganyan. Pero medyo mukhang maliit. So, ayan. Tapos, ayan. So, ang gagawin natin, kung ikukumpara natin to dun sa sa katulad ng Kayo setup, yung kasi nila, yung kanilang foot peg, nandito. So, ang inisip ko, ang gusto kong gawin is move natin to ng konti. Tapos ito, i-modify natin na i-adjust natin siya ng bahagya. Okay. So, yan ang gagawin natin. So, ito, syempre, marami tayong welding na gagawin. So, medyo mag-iingat tayo sa especially sa ganitong motor. Ayan. Tapos yung mga rubbers nito, ayan. Tatanggalin natin yung mga yan. So, kung mapapansin nyo rin ito, medyo masyadong forward. So, inisip ko banda siya dito. So, ang gagawin natin is, tatanggalin natin to syempre. Tapos, babaguhin natin yung style. So, ito, mawawala na to. Ito, ililipat natin to banda rito. Tapos, ang mangyayari nito, magiging style siya ng, yung parang Kayo. Parang style na nakaganon yung, nila. So, pag nilipat natin ito, definitely, syempre, kailangan ito nakataas para hindi sumakay dito. Tapos, pag nagpreno ka, dapat medyo bend ng pag-ganon. So, bibend natin ito ng konti. Pag-ganon siya. Tapos dito. Para pag nagpreno ka, yung curve mo rito, hindi siya tatama dito. So, yun ang gagawin natin. Tapos ito, i-adjust natin ito, syempre, nasa sakto. So, modification to, na naisip ko. Kasi, nung nagte-trail ako nung first time ko siyang ginamit nung nagte-trail. Napapasin ko. So, sobrang baba niya. Tapos, medyo mahaba ng konti. Madalas sumasayad to. Tapos, yung dito sa ilalim, madalas sumasayad. So, adjust natin siya ng konti. Medyo mataas-taas. Okay. So, samahan niyo ako, guys. Yun yung modification na gagawin natin sa kanya. Tapos, meron tayong ilang mga parts na tatanggalin na natin na hindi ko rin naman siya magagamit. For example, katulad ditong part na to.
Ito lagayan to ng foot peg nung sa angkas. So since hindi ko na siya magagamit, to lessen yung weight, bawas bigat din yan. Okay. So papalitan, tatanggalin na natin to. Tapos papalit din tayo ng foot peg. Ito kasi bakal, medyo mabigat-bigat ng bahagya. So pag dalawa to, pinagsama mo almost 1 kilo rin. Plus ito pa. So papalitan natin to ng aluminum part. Okay. So wala akong makitang, actually merong ganitong klase na yung sinasabi ko nga, pabalukto siya pa ganun. Meron siya yung sa KX, Kawasaki KX. Kaso, ang hindi ko sure yung nandito. So yung Sakayo naman, meron din Sakayo na same style na pa ganun din. Pero medyo mahirap hanapin yung parts kasi bago pa lang din yung kaya dito. So ang iniisip ko na lang, is modify ko na lang itong pinaka-lever niya. Since itong part na to ay sukat na doon. So i-modify ko na lang to na maging pag-ganon siya. So yung ganung part, yung pag-adjust ng foot peg, nagawa ko na siya sa KRY. So pakita ko sa inyo. So sa video na ginawa ko sa KRY, mapapansin niyo yan dito sa ating sa taas video link. So ito yun. Dati siyang nandito. Ayan, nandito yan dati. Ginawa ko since sobrang bigat nung mabigat na yung engine niya. Tapos pag nandito pa naka-forward yung paa mo, siyempre dumadagdag yung bigat pag tumatayo ka. Yung bigat mo halos nasa harapan na. So, and then ang hirap tumayo kasi naka-abante tapos yung foot peg mo. So ang ginawa ko is pinutol ko to, tapos inadjust ko. Tinapat ko mismo doon sa may swing arm. So, ang importante lang naman dito, dapat tapat siya ng swing arm para yung center nung makina, yung center nung motor mismo, nandun mismo yung weight nung katawan mo. Wala doon sa forward, wala rin dito sa backward. Mahirap din kasi pag sobrang forward nung tumayo ka, lahat ng body weight mo nasa harapan. Mahirap din yung pag tumayo ka, lahat ng body weight mo nandito sa atras ng konti. Sa rear side. Medyo mahirap din. So, to find kung ano yung pinaka the best, one is yung swing arm hub. So, kung nasan yung swing arm hub, mas maganda doon mo siya itapat. Kasi, yung swing arm hub is center mismo yan nung pinaka-sentro mismo yan nung buong haba nung motor. So kung hindi nyo alam, pansinin nyo yung mga gumagawa ng motor, mismong yun yung pinaka-center nila, center ng pinaka-motor. Okay? So hindi yung engine, hindi yung tangke, kundi yung swing arm mismo. Yun yung pinaka-center ng pinaka-motor. Okay? So pag natapos ko to, pakita ko sa inyo yung magiging style niya. And ang magiging style nito, gusto kong gayahin yung nasa Kayo T4 or Kayo T2 na style. Na nandito yung niya. Nandito yung foot peg. Okay? So yun guys, abangan nyo. Ang una kong ginagawa kapag magbabody weld ako, syempre gusto ko munang tanggalin definitely yung tangke ng gasolina. Kasi para iwas sunog tayo. So, and yung buong flarings na tanggal ko yan. So, this is, kasi personal ko lang naman to. Ako lang mismo yung gagawa. So, okay lang sa akin na tanggalin na. Pero kung sa ibang shop mo siya gagawin, syempre hindi nila tatanggalin yan kasi, additional man hours sa kanila yun. So, since magbabody weld tayo, to make sure, one is kailangan natin tanggalin yung gasoline tank. And then, disconnect yung CDI at saka yung battery parts. So, lahat ng electronics, tatanggalin natin. Kasi, iba ang currency ng welding. Okay, tapos yung mga plastics, yung mga rubbers na malapit doon sa pagwe-weldingan mo, mas maganda na tanggalin na rin natin. So, tanggalin muna natin yung cover and pati yung tangke. Okay?
So ito yung CDI guys. So importante rin na i-disconnect natin to. Tinanggal ko na yung battery. So clip lock lang naman tong CDI. Ayan. So one direction lang yan CDI. Hindi na pwede magkabaliktad. Okay, so hindi na natin kailangan tanggalin. Pinaka-CDI mismo. Disconnect lang natin siya sa main wirings natin. So wala na tayong battery. Okay, so at hindi na ito gumagana. Yung mga ilaw okay lang yan kahit hindi kahit hindi siya naka-disconnect. So importante yung battery at saka yung CDI yung kinakailangan natin matanggal. So ito yung tsura na ating naked MMC. Ano siya? Wala na play rings, wala na yung tangke. Sayang guys, tanggalin muna natin itong, inisip ko na lang muna yung yung brake to. So tanggalin muna natin to. Okay, so para matanggal yan, kailangan natin ng screw tsaka ng hammer. So tanggalin natin yung foot peg. So yung foot peg na to bakal to guys. So hindi to aluminum. So ito ay solid na bakal, actually cast to. So parang almost 1/4 din kung tutuusin yung bigat niya. Okay, plus ito pa. And the next thing is itong preno. Kailangan din natin tanggalin itong isa. Okay. Ito kahit hindi na natin tanggalin itong part nito. Kasi ito lang. Tsaka yung clock niya rito sa kabila. So tanggalin muna natin to. Okay. So ito yung buong cylinder ng brake natin. Tanggalin natin yan. Para pag nag-welding tayo, hindi siya madadamage. So importante yan. Tapos tanggalin natin itong brake. So ayan guys, ito magagamit pa natin to. So actually tatanggalin natin to eh. Tapos ito kasi lilipat nga natin to. Ito possibly tatanggalin din natin to. Baka iangat natin banda rito sa kabila. Kasi ito iangat natin to dito.